Walter was driving. It was 7 in the evening, when Oscar contacted him that they need to talk. He didn't think twice. Dahil pala isipan din sa kanya kung ano ang sinabi nito kanina, na alam na nito ang lahat. He parked his car in front of the coffee shop. It was just near at the airport. Nabanggit sa kanya kanina ni Charmaine, na babalik na raw si Oscar sa Washington. Pagpasok sa loob ay napansin niya agad ito. Malaking lalaki rin kasi at angat ang itsura sa iba. Halata mo na iba rin ang lahi. Naglakad siya papalapit dito, at umupo sa silyang nasa tapat. Talk, agad na bungad ni Walter. Hindi ka ba muna o order ng coffee? I have no time for this. Tell me, what do you want? Bakit mo hinayaan na maging akin siya for almost 3 years? Kung talagang hindi mo kaya na mapunta siya sa iba, ay dapat nung una pa lang ay kinuha mo na siya, panimula ni Oscar. Walter just frowned. Hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Oscar. Wala ka bang planong sabihin sa kanya? Ganito mo siya kamahal, na kahit ikaw ang agrabyado ay ayos lang. I can manage. Ang importante ay nasa akin siya. Now he understand Oscar. Her family abused you. Muntik mo nang ikamete pero bakit mo pilit tinatago? Kung sasabihin mo lang ang totoo ay magiging maayos na ulit ang lahat. Hindi lang ako ang naglihim Oscar. Ikaw din. I never lied to her. Hindi ko alam ang tungkol sa inyo Walter. I just saw you once. Wala akong idea na nagkaroon kayo ng relasyon. Not about me. About your relationship with her. You never told her that you were her friend since high school. She thought she only met you when she applied as a secretary to you. I have my own reasons and so do I, putol ni Walter sa sasabihin ni Oscar. Mabigat ang sitwasyon mo kesa sakin. I kept it because it's gonna confuse her, and her dad, Mr. Castro told me to just keep it. Sinabi niya na kung ano lang ang naalala ni Charmaine, ay doon na lang kami magstick. Then let's keep it that way. I'm fine with it. Okay lang sa'yo na ganito. I know how much she loves her family. It will destroy her if she found out, and she don't deserve it. Are you okay being the unknown husband? A stranger man. Everything for her, Oscar, everything. Where did you go? Charmaine kissed her husband on the cheek, when she saw him walking inside the living room. Nothing that concerns you baby. He kissed her on her lips for few seconds. I have something for you. Itinaas niya ang maliit na paper bag na hawak. What is that? She asked. Inabot lang ito ni Walter sa kanya. Tinanggap niya at binuksan. Sa loob ng paper bag ay mayroong maliit na box. She sat down on the big bulky sofa, before she opened the small box. Lumaki ang kanyang mata sa nakita. Walter, this ring looks so expensive. Walter just smiled when he saw his wife's reaction. It is expensive. It's a 35-carat diamond ring worth $10 million. Which has designed by a well-known jewelry designer. Lumapit siya kay Charmaine at kinuha ang box na hawak nito. He took the ring outside the box. Tiniklop niya ang isang paa, at lumuhad sa harap ni Charmaine. He placed the empty box beside her. Marahan niyang kinuha ang kaliwang kamay ng asawa. This is for you. For my wife. For the girl I love. He inserted the ring in her ring finger. But Walter, this is too much. Napakamahal nito. Nothing is too much. I can give you the world if you want. Walter kissed her lips. I love you Charmaine. But do you love me because I am Charmaine? Or because you can see Mia in me? He stood up. I am pretty sure I didn't meet you just for nothing. Let's forget about Mia. All I want is you Charmaine. Just you. Tumayo rin si Charmaine, at muling pinagmasdan ang singsing sa kanyang daliri. Kumikinang-kinang pa ito. Every new beginning comes from some other beginning's end. Let's forget about it, and start new baby, Walter continued. Charmaine looked up and see Walter's eyes. He was very genuine. Yes, we will, she said. Then Walter kissed Charmaine. Magugustuhan ito ni Walter. Ang galing mo mag-landscape. Thank you Manang Essing,
hindi ko nga po alam na marunong pala ako. Buti na lang ay nasabi sa akin ni Walter na subukan ko raw. Kaya pala ang dami kanina nag-deliver ng mga lupa, damo at sunflowers. Kagabi lang po namin napag-usapan. Kaya nagulat din ako na dumating agad kanina, sagot ni Charmaine. Pinunasan niya ang tumutulong pawis, gamit ang kanyang bisig, dahil nakabalot ng hand gloves ang kanyang mga kamay at puro ito lupa. Kumain po muna kayo Ma'am Charmaine, at baka mapag-alitan kami ni Sir Walter. Si Tonya ang nagsalita. She smiled. Tinanggal niya ang mga gloves, at naghugas ng kamay sa hose na naroon. Kakain ako basta sabay-sabay tayo, she said. Umalis ang kanyang asawa, at tumungo lamang sa rancho upang asikasuhin ang mga alagang hayop. Manang Esing. Pagtapos ko pong kumain, gusto ko sanang dalhan ng makakain si Walter sa rancho. Sige maghahanda ako. Magpasama ka na lamang kay Tonya, at si Kling Kling ay marami pang gagawin. Sabay silang nagtungo sa kusina, at sumabay din sa pagkain ang mga kasambahay. Sumakay sila sa isang sasakyan ni Walter. Naroon ang kanyang kotse, ngunit nagpumilit ang driver na ipag-drive sila, dahil pagagalitan daw ito ni Walter kapag hinayaan siyang umalis ng walang kasama. It took 5 minutes, bago nila narating ang rancho. Ganoon kalaki ang hasyenda ni Walter. Pagbaba ng sasakyan ay agad niyang napansin ang asawa. Napangiti siya nang makita ito. Ngunti bigla rin siyang napasimangot nang makita na kausap nito si Jessa. Bitbit ang tanghalian ng asawa, ay naglakad siya palapit dito. Dinag pa niya ang tawanan ng dalawa, ni hindi rin siya napapansin ni Walter. Nakahawak ito sa tali ng kabayo patalikod, habang nasa gilid naman si Jessa. Nang makalapit sa dalawa, ay tumikim siya. Napalingon si Walter sa kanya. Baby, what are you doing here? Lumapit ito sa kanya at humalik sa pisngi. I brought you some lunch. Then she looked at Jessa na biglang nakasimangot, na kanina lang ay parang kinakamot ang singit kong makatawa. Kumain na siya eh. Late ka na. Nagdala ako ng pagkain sa kanya. Jessa seemed so proud na nauna ito kaysa sa kanya. Talaga ba? Charmaine asked with sarcasm tone. Di ibibigay ko na lang ito sa ibang manggagawa. She is about to walk, ngunit napigilan siya ni Walter. Hey, no. I'll eat that. Gutom pa naman ako. Kinuha ni Walter ang kanyang bitbit, at naglakad papunta sa lamesang naroon. Binuksan ang mga pagkain, at isa-isang nilapag sa lamesa. Inirapan niya si Jessa at naglakad palapit sa asawa. Siya'y umupo sa tapat nito. Akala niya ay aalis na ang babaeng hitad. To her dismay ay sumunod din ito, at umupo pa sa tabi talaga ni Walter. She looked at his husband. Kumakain na ito at panakanak ang tumitingin sa kanya, at ngumingiti. How is your landscaping? Tanong ni Walter, upang matapos ang awkwardness sa pagitan ng kaibigan at asawa. Doing great. Nasimulan ko nang e-form ang lupa at carabao grass. Oh, so your landscaping now ha? That's great. Kaysa naman nakatunganga ka lang, at naghihintay dumating si Walter, Jessa said with fake smile. Talagang inuubos nito ang kanyang pasensya. Of course, he is my husband. Talagang hihintayin ko ang pagdating niya. Sino ba ang dapat maghintay? Ikaw. Okay, enough. Let's just talk some other time Jessa. Wala akong planong makipag-away, Walter. Ang totoo niyan, gusto ko humingi ng pasensya sa nasabi ko. I just lied. I was trying to see your reaction. Kaibigan ko si Walter kaya gusto ko malaman kung talagang mahal mo siya. Hindi ko naman alam na magre-react ka ng ganon. Charmaine laughed and Walter looked at her. Well, I don't accept your apologies, just leave my husband alone, baka sakaling mapatawad pa kita. I can't do that. Magkababata kami. Tumayo si Charmaine. Kababata ka lang. Asawa ako. Charmaine, come on. Habol ni Walter sa asawa, na mabilis naglakad patungo sa sasakyan. Naabutan niya ito at hinela pabalik ang kaliwang kamay. Why are you still friends with her? Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi niya? Listen, she is my friend. Hindi ba't nasabi na niyang ginawa lang niya yun? Upang malaman kung talagang totoo ang nararamdaman mo para sakin. And you believe that. Ganyan din kami nila Raiden sa kanya, kapag mayroon siyang pinakikilalang boyfriend sa amin.
It's not a big deal. Winaksi ni Charmaine ang kamay ni Walter na nakahawak sa kanya. Hindi. Bumalik ka na sa mahal mong kaibigan, marahil ay naiinip na yon. At muling naglakad patungo sa sasakyan. Humabol ulit si Walter at hinarang ang katawan. What do you want me to do? It doesn't matter. Mas kilala ka niya, mas matagal mo siyang nakasama. My decision is not valid. You want me to cut ties with her. Okay, I'll do it. Kung yan ang ikakagan ng loob mo, gawin mo na lang. Inunahan na ni Charmaine ang driver sa pagbukas ng pinto ng sasakyan, at siya'y sumakay. Sumunod na rin si Tonya. Let's go kuya, sabi niya sa driver. Hindi na niya tinignan pa ang asawa na nakamasid sa kanya sa bintana. Where is Manang Essing? Pagpasok sa mansion ay nakita ni Walter na nagpupunas ng kagamitan ang mayordoma. Naroon sa swimming pool at naliligo. Masama ang loob pagdating dito. Nag-away ba kayo? Hindi lang po kami nagkaintindihan manang. Pupuntahan ko po siya. Iho, sana ay huwag mo naman bigyan ng sama ng loob si Charmaine, at marami ng pinagdaanan niyang bata na yan. Yes manang, mali ako. Pinuntahan niya ang asawa na kasalukuyang nakalubog ang katawan sa pool. Nakasandal ito sa gilid. Her eyes are closed and sipping wine. Mukhang narinig siya nito na parating, kaya nagmulat ito ng mga mata. If you wanted to talk, my answer is no. Not now, bungad ni Charmaine sa kanya nang makalapit siya. We need to fix this. Ayoko na pinatatagal pa ang ganito, baby. Not now Walter. I don't wanna talk to you right now, please. Walter took a deep breath. Nakita niya ang frustration sa mukha ng asawa. I'll leave you alone but please, huwag na natin ito patagalin. I am sorry kung naging insensitive ako sa nararamdaman mo. I'm sorry kung minsan ay nagiging makasarili ako. He stared at her wife. He can see what she's wearing, even she's underwater. She is wearing yellow two-piece. Her underpiece is just a thong. Pinagsisihan niya ng sobra na ginalit niya pa si Charmaine. Idi sana ay makakatikim siya ng langit dito mismo sa swimming pool, kung naging good boy lang sana siya. He sighed. I'll go upstairs. Malungkot siyang umakyat. Naramdaman din niya ang paglungkot ng kaibigan. Paano'y basang kuweba na naging tuyong bato pa? Magagalit po talaga si Sir Walter sa amin, kapag hinayaan po namin kayong umalis ng mag-isa, saad ng driver. Ako na ang kakausap sa kanya. Huwag kayong matakot. Pero ma'am, baka po masisante kami. Nagkamot pa sa ulo ang bodyguard. Walang masisisante, trust me. I need to go now. Sumakay na si Charmaine sa kanyang sasakyan, at ito ay pinaandar. Nalaman niya kay Manang Essing na lumuwas sa Manila si Walter, dahil mayroon raw aasikasuhin tungkol kay Raiden. Bigla niyang naisip si Janaya. Kumusta na kaya ito? Mayroon din naman siyang natanggap na text message mula rito. Nilock kasi niya ang pinto, kaya malamang ay hindi nakapasok si Walter sa kanyang silid. Susunduan niya ngayong araw ang ina at ama sa airport. Excited siyang muling makita ang mga magulang. It's been 3 weeks since they went for vacation in Washington. They stayed in Oscar's house there. Bigla siyang napaisip. Nagkausap kaya ang mga ito tungkol sa nangyari? Pero wala naman nabanggit ang ama noong tumawag ito sa kanya ng nakaraang araw. Sana ay hindi siya pinangunahan ni Oscar. Natigil ang kanyang pagmuni-muni, nang tumunog ang kanyang telepono. Sakto naman at nakatigil siya dahil sa traffic. She looked at her phone, it's Walter. She hesitated to answer but she chose to do it. Bakit hindi ka nagpasama sa mga bodyguards, or kahit man lang sana nagpa-drive ka na lang? I know you are mad at me, pero huwag mo naman sana kontrahin ang seguridad na binibigay ko sayo. My parents don't know about us yet. Tingin mo ba ay hindi sila magtatanong kung makikita nila na may bodyguard ako or driver? Then just tell them the truth. I will. Pero bubuelo pa ako, hindi naman dapat basta-basta lang yun. They like Oscar so much and it will break their heart. Natigil si Charmaine nang ma-realize ang sinabi. She didn't mean to say this sa mismong asawa pa niya. I know they like him so much. Hindi mo na kailangan pang ipamukha sa akin yan. Wala na akong magagawa kung hindi ka nagpasama sa mga bodyguards.
Just take care and just go back to the mansion whenever you want. I didn't, magsasalita pa sana si Charmaine nang biglang makat ang line. She knows she hurt him. Hindi niya sinasadya mas ambot ang mga salita na yun. Kahit masama ang loob niya sa asawa, ay wala naman siyang planong pasakitan ito. Dad, Mom, halos patalo niyang niyakap ang ama, nang makita niya ang paglabas ng mga ito sa arrival area. Ang anak namin, akala mo naman ay taon na wala ang daddy at mommy. Bumitaw siya sa ama at yamakap sa ina. Sobra ko po kayong namiss. Kami rin anak. Halos hindi makapag-concentrate si Walter sa binabasang mga papeles, na kailangan niyang pirmahan. Sobrang sama ng kanyang loob. Alam naman niyang nagkasala siya sa asawa, pero masyadong masakit ang nasabi nito sa kanya. Nahampas niya ang lamesa. Naayos nga niya ang relasyon ni Raiden at Janaya. Samantalang ang sariling relasyon ay hindi niya maayos. Soon ay malalaman din ni Charmaine ang lahat. At alam niya na muling sasama ang loob ng asawa, dahil sa paglilihim na kanyang ginawa. Kaya sana hanggat maaari, habang hindi pa nito alam ang katotohanan, ay maging maayos ang kanilang relasyon. Para kung sakaling dumating ang araw na iyon, ay hindi ito mahihirapang patawarin siya. Sir, Nico is here. He wants to talk to you. Urgent daw po, that's her secretary. Let him in. Bumukas ang pinto at pumasok si Nico, na kanyang business advisor. Iniabot agad nito ang folder na hawak. Agad itong binuklat ni Walter at binasa. Paano nangyari to? Iritang tanong niya kay Nico. Hindi agad natin may lilipat lahat sa pangalan ni Mr. Castro. Lahat ng investors mo ay magbaback out, kung malalaman nila na hindi na ikaw ang may-ari. Marami sa kanila ang nahikayat natin na mag-invest dahil sa pangalan mo, at pagiging magaling humawak ng negosyo. Hindi mo sila masisisi kung babawiin nila ang investments nila, once they found out na malilipat na kay Mr. Castro ang mining at shipping business. He stood up at pinag-cross ang dalawang kamay. Wala ring saysay ang turnover mo kay Mr. Castro, kung mag-back out ang mga investors. Bankrupt lang ulit ang kahahantungan ng lahat, pagpapatuloy ni Nico. So, ano ang gagawin natin? We can have him as a co-owner. Then let him attend meetings, and introduce him slowly to your investors. Make them trust him. At kapag dumating ang araw na tiwala na sila kay Mr. Castro, maaari na natin siyang ilagay as owner. Yeah, Nico is right. Walang saysay ang pagbabalik niya ng business kay Thomas Castro, kung mawawala rin lahat ang investors. Masasaktan lang ulit ito at magiging resulta ng pagiging malungkot ni Charmaine. But their mansion was already turned over to his name. I can give it to Attorney Jimenez later to give it to Mr. Castro. Pagpapatuloy ni Nico. He just nodded. He then dialed his office phone. Kath, come here. Just a minute. Kath went to his office. Set some appointment for Thomas Castro and Attorney Jimenez, as soon as you can.